So let's proceed to the next issue from here in verse 19. We are told that Moses took the bones of Joseph with him, for he had straitly sworn the children of Israel, saying, God will surely visit you, and you shall carry my bones away from hence while with you. So ito yung sinabi ni Joseph while he was living, na bago siya mamatay ay nabilinan niya yung mga Israelita na malaunan ako din ay mamamatay. Pero kung ako'y mamamatay, huwag niyong iiwanan itong aking mga buto dito. Itzim or Atzmot. Okay? Huwag niyong iwanan, no? Itong aking mga buto rito. Kundi dalhin niyo ito sa lupang pangako. Okay? So, ang tanong ay, bakit ganon po binigyan ng halaga ni Joseph ang kanyang buto? At bakit sa panahong ito binigyan ng importansya ni Prophet Moshe yung mga buto ni Joseph? Ang mga Israelita ay abalang-abalang sa pag-prepare na nung tinatawag na Passover lamb. While Prophet Moshe was very busy na kanyang prinipara yung mga buto. Kinalipan niya. Oh, kinuha niya yung mga buto ni Joseph. Ano ba mayroon sa buto? Bakit ganoon kahalaga? Sa resurrection yun. Kailangan wala siya doon. Okay. Nandun siya sa, dapat na sa Israel siya. So hindi lang sa mga Israelita, ganun din sa atin. Dapat ding pahalaga natin yung ating mga buto, just in case na mawala na tayo, or mga buto ng ating mga ninuno, buto ng ating mga kamag-anak. We have to give importance to them. Bakit? Ito yung hindi natin alam, no? Usually, tayo mga Pilipino, hindi natin alam why. Nung unang panahon, ang mga ninuno natin, ganun, pinag-iingatan nila yung mga buto ng mga ninuno nila, no? Pero walang sinasabi sa atin kung bakit ganon. Bakit mahalaga yung ganon? Ano ba mayroon dyan sa buto? Okay? Tama yung sinasabi ni Akling na ito ay for the resurrection. Dahil hindi mariresurrect ang isang tao without bones. Makikita natin ito doon sa propesya ni Prophet Ezekiel, no? Na mayroong mga bones na napakatagal ng patay, at during that time, ito po ay nabuhay sa panahon ni Prophet Ezekiel. Mayroon ng resurrection sa panahon ni Prophet Ezekiel. Okay? Hindi lang sa panahon ng New Testament mayroong resurrection. During the time of Prophet Ezekiel, mayroon ng na-resurrection, and many bones, dry bones, in the valley that were resurrected. At ito yung mga sangayon sa kasal, ito yung mga bones ng mga Israelitang namatay, no? Yung mga tribes ni Ephraim na nag-advance silang umalis sa Shabbat Shalom, Oliver. At yung mga angkan ni Ephraim na nag-advance ng alis sa Egypt without the guidance of Hashem, without God, ay they were killed along the way. Dahil gusto nilang magsarili without God, without the leadership of Prophet Moshe, and therefore they were killed. They were punished by Elohim with death. And so, during the time of Prophet Ezekiel, according to the kasal, they were revived. They were resurrected. Therefore, yung bones, Atzmot, is
needed during the resurrection. Kasi sa ating tingnan natin yung the same meaning ng bones ng strong at closed up, which is atzmo. Nang ibig sabihin ay essence and closed up. So meaning to say, ang ating bones ay mahalaga sapagkat that is the very essence of our. Nandito na nakukuha yung DNA. Yung kung ano tayo, no? At sang-ayon sa Gemara, prior to the advancement ng siyensya, ay sinasabi na ng kasal na sa Gemara na sinasabi no na sa ating bones makikita or naka-record yung transgressions ng mga wicked. At ang mga righteous makikita diyan kung he is righteous. Kasi ang ibig sabihin ng atzmot ay essence, the very essence, and also closed up. Ito yung pinaka Recorder. ilalim, pinakaloob ng ating pagkatao, yung ating bones. At ito yung pinakamitigas lahat. It will remain. Kaya ang tawag dyan ay strong and closed up. Nasa loob at matibay. Yung bones. So this is part of the creation of God that we must acknowledge. And yung mga kasal na prior to the advancement of the science ay diniklara na yan yung pinaka-essence na makikita yung DNA. Prior to the discovery of the DNA, alam na ng mga kakamim, ng mga holy Talmidim, holy kakamim, at isinulat na matagal ng panahon na kung bakit dapat bigyang halaga yung buto. Sometimes tayo, pag nakakita ng buto doon sa mayroon akong nakasama minsan, nakikita kami ng buto sa bundok. Ay hinawakan ng isa at itinapon. Sabi ko, wag mong itatapon ganyan. Hindi maganda yan. Isang paglapastangan mo yan doon sa kung sino man yan. So hindi dapat gano'n, no? Makakita tayo ng buto ng tao, igalang natin yan, no? Huwag nating lapastanganin. Okay? So, yan po ang isang lessons na makikita natin. Why Joseph made an importance to his bones to be carried out from Egypt. First of all is that he do not want his bones to be left from the wicked people. Na maihalo dun sa mga wicked Egyptian. Idolatrous Egyptian. That is why this was a ruling ang mga kakamim na dapat sila ang kanilang cemetery ay secluded sa ibang mga cemetery, mga secular cemetery, na sila lamang ang dapat nakalibing doon, hindi pwedeng nakalibing doon ang ibang mga tao na makikita natin, mga wicked, mga enemies of God. Okay? At ayaw din nilang mailibing doon sa mga secular na cemetery because they are wicked, enemies of God. They are waging war against God, against Israel. So, meaning to say, Joseph made an importance that his bones will not be left in the midst of the wicked people. Also, Prophet Moses made it clear na yung habilin ni Joseph ay bigyan ng halaga. Okay? Pagpapahalaga sa bones. That because during the resurrection, ang mga buto ay kinakailangan. Okay? So, hindi na tayo magpapalaot doon sa bones kasi marami pong magagandang lessons yan about the gematria, numerical value, and this has to do with our person.
So napakaganda po ng pag-aralan po 'yan. But that masyado ng ano po 'yon. Yung Kabbalistic at hindi po natin di-discuss dito.